Sa Merit online, yan natin ang ating pinili para mabasa natin yung mga verses. At masarap naman talakayin ng Panginoon, lalo't yung talataan ang nagtitibay. 1 Kings chapter, Jeremiah 23, verse 23 and 24. Pakitayo po kayo. Ating basahin. Ganito ang sabi ng Diyos, magitan ni Propeta Jeremiah. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Panginoon, pakipagpala po ng iyong mga salita, bawat maikinig ng iyong mga salita at ang iyong abang lingkod na magsasalita ng iyong mga salita. Sumahamin ka po, patawad po sa aming pagkukulang, sa pangalan pa ng Jesus. Amen. The God of the Bible. So, ang ating pinapaniwalaan Diyos ay yung itinuturo ng Biblia na Diyos. So, ang God is Able Baptist Church, para sa aming bisitang nanonood, hindi yung kami nasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil hindi yun ang Diyos ng Bible. In fact, yun ang Diyos na kinukundiman ng Diyos ng Bible. Muhi ang Diyos sa Diyos-Diyosan. Kaya wala kami ditong Diyos-Diyosan. Bagaman, naniniwala din kami na ang Diyos-Diyosan ay hindi naman ribulto lang. Lahat ng umaagaw ng ating pag-ipuso sa Diyos, yun ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. So, ngayon, ang ating pag-uusapan na Diyos ay tinuturo ng Biblia ay yung kanyang pagiging omnipresent. Omnipresent. Balikan natin ang talata. Kasi meron pong issue dito. Actually, lahat naman ng halos turo sa Diyos, nilalagyan ng issue at ang author niyon ay lagi ang Diablo. Lahat naman ng confusion, Diablo ang author. Amen? Katulad yung hindi maintindihan kung lalaki ka o babae. Hindi ka? Oo, ayun ay confusion galing yan sa kaaway. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, siya ay Diyos ng kaayusan. Ito ang issue dyan, mga kapatid. Ano bang issue sa omnipresent? Ito, ipaunawa ko din sa inyo yung aking pansamantalang naiintindihan. Kung saan, ay hindi ko masabing tinatayuan, kundi inuupuan. Ganito ha. May paniniwalang ganito na ang omnipresent, ang ibig sabihin lang niyan, kita niya ang lahat. Okay. May mga talata namang ganun nga, nakita ng Diyos ang lahat. Pero hindi ibig sabihin, siya'y nandun sa lahat ng niyang nakikita. Naintindihan niyo ba yan? Okay. Pag sinabing omnipresent, ang issue, si dating daan, kung yung nung buhay pa, kung kayo naikinig dyan, ang paniwala niya, ang Diyos kita ang lahat, pero hindi siya nasa lahat ng dako. Anong kanyang pinupunto? Kung ang Diyos daw ay nasa lahat ng dako, anong ginagawa niya sa tangke, yung deposito? Yan. Diyan, Diyos din pala ay nasa loob ng yung ating yung namumroblema tayo pag napupuno na. So, di ko ang Diyos ay omnipresent, ay di siya ay nasa loob ng deposito. Sabi niya, kita niya ang deposito, pero wala siya sa deposito. Kung sige na, tama ka na. Ito ba? Ganyan talaga ang paniniwalaan ng dating dad. At talagang para may punto naman, Brother Henry, may punto naman, Brother Rani. Given na alam ng Diyos ang lahat. Kaya doon tayo dumaan sa omniscient. Pinag-aralan natin yung kanya pagiging omniscient. He knows everything. But yung paksa naman na siya ay nasa lahat ng dako. Sa kanya, yung omnipresent ay parang omniscient lang. But not necessarily mean na siya ay nandoon sa lahat ng dako. Meron pang isang tanong,
di ang Diyos pala nasa impyerno din. Ang Diyos ba nasa impyerno din? Yun, sige, Dr. Connie. Ano ang inyong masasabi? Bakit ang Diyos ay naandoon din? Bakit? Sige. Iyo. Iya. Teka, lalim. Ating buhay Suryano at itatapat natin sa inyo. Nakukuha niyo ba ibig sabihin niya? May lalim yun. Sa atin lang naman, applicable lang impyerno. Sa kanya, hindi tinatalban eh. Ay, ano kung nandun siya? Talaga naman yung sinasabi ko. Kahit pa wala-wala, nakakasagot pa. Okay. So, ito pa. Minsan, delikado kasi yan eh. Medyo papaltakan din natin ang isip. Pero may punto naman eh. Ganyan din naman ang mga theologian. Okay. Alam niyo ba kung bakit mahirap ang impyerno? Hindi dahil lang apoy lang. Dahil posibleng andun yung Diyos na galit sa kasalanan. At maganda yung silip din ng ninong ko, di ka? Sa tao lang naman yung impyerno. Nga naman. Okay. Nasa kaya yung talata ng ninong ko para mapagtibay natin. Saan yun yung talata ninyo dyan? Issue yan. So, sabi nila, ang Diyos ay omniscient. He knows everything. At yung sinasabing He is omnipresent, not necessarily mean na sa lahat ng tao ay naroon siya, kundi lahat ng tao ay alam niya. Ay di omniscience yun. Hindi omnipresent ang pinag-uusapan doon. Yan. Ano ang ginagawa na Diyos sa iyong lalamunan? Kung siya ay omnipresent, bit siya nasa lalamunan mo. Kaya nga napapaubo. Meron tayong 3 punto lang. Medyo kapagod din ang maganda ng mensahe maghapon. 3. Tapos may pakimaling-mali pang merit. Ano? Kaya tama na. Isang talata na lang sa merit. Tira-tira. So, 3 lang, na parang sa akin ay binubulay ko ito'y pwedeng sumagot, bagaman nakatulong din sa akin kay Ninong Kuni, kaso lang walang talata. As of now, my view is, ang Diyos talaga ay omnipresent. He's everywhere. 3 reason ko, hugeness reason. He is a spirit and His everlasting being. Pag sinabing hugeness, ano sa Tagalog yung huge? Dako. Okay, tingnan natin. Deuteronomy 33, verse 27. So, siyempre, hindi ako kakampi ito kay Suryano. Alam nga naman siya, ikampihan ko. Lalabanan ko talaga yan. Kahit wala sa Bible, lalabanan ko yan. Beso nalulungkot ako, mga baptist, kinukot yung kanyang mga sinasabi. Hindi daw, kayo, kahit maganda sinabi, pagkakulto, huwag nyo ikukot. Bakit? Kadaming mga tunay na mga ngaral, ang gaganda ng sinasabi, hindi nyo i-post. May alam ako niyan. Mga umalis din. Mga umalis doon. Katulad itong binasa natin. Balikan natin yung binasa pala natin. Jeremiah. Bagaman, hindi yan ang una eh. Ito ha, ako bagay Diyos lamang sa malapit. Sabi ng Panginoon at hindi sa malayo. So, malapit at malayo, andun siya. Tama ba? Sa atin, hindi tayo pwedeng nasa kanluran at the same time nasa silangan. Pero ang Diyos ay nasa malayo at nasa malapit. Therefore, malayo may malapit din. Pilit ko ring mararating. Hindi sa kanya mararating, andun na siya. Dating niyang lahat. Siya nga'y naandun. Bakit? Tingnan niyo po, verse 24.
May makapagbukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi makikita siya? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon, puno siya sa langit at puno siya sa lupa. Ibig sabihin, ang Diyos ay puno sa langit, puno sa lupa. Ibig sabihin, walang espasyo na wala siya doon. Are you with me? So pag sinabi ng Diyos ay omnipresent, hindi lang siya nasa langit, nasa lupa rin. Amen. So ang Diyos natin, malaki. Tama? Ngayon, ang pinagpo-problema lang diyan ay siya nga espiritu. Ano itsura niya? Ay doon din nagka-problema si Soriano. Siya kay may mata, siya may ilong, may tuhod, pero walang hita. Ayun, ginawang abnormal na itsura ng Diyos. Ang Diyos ay kung ang Diyos man ay nagsasabi sa Bible ng bahagi ng mata, bahagi ng siko, bahagi ng kamay, bahagi ng paa, ang tawag doon sa theology ay anthropomorphic expression. Why? Gumagamit ang Diyos sa mga sangkap para maabot natin siya sa ganung bagay. Dahil hindi naman talaga natin siya maaabot kung ano siya. Pero ang Diyos gumagamit ng mata ng tao para maunawaan natin siya na siya ay nakakakita ng lahat. Meron siyang kamay, pagbulain mo lang yung kamay, ang daming mapapalabas doon. Kaya tayo ligtas dahil ang kanyang kamay, kapangyarihan niya, etc., etc. Ngayon, kaya ako naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng tao, pinupuno niya ang langit at ang lupa. Ibig sabihin, walang bahagi ng langit, bahagi ng lupa na hindi niya nalulugaran. Maliwanag ho ba? So, ang Diyos ay ang laki. Malaki ang Diyos. Ay, doon pa sa panghuli natin kukunin, ang kanyang nature, ito, sige, paunahan ko lang ng konti. Ang Diyos ba ay, di kaya ang Diyos ay everlasting? Ano yun? In existence lang? O siya mismo ay everlasting? Makikita natin yun. Okay, tingnan pa natin. Deuteronomy chapter 33 verse 27. Kaya mga kapatid, masarap aralin ang Diyos. Amen? Amen? Pero ang ninong ko ni maasahan din nga yan Pag bumitaw alain mo yun. Ano pa ninong ko niya masasabi nyo? Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan. Asa ibabay ang walang hanggang mga bisig. At kanyang tinutulak sa harap mo ang kaaway. Nauna na pala yung walang hanggang Diyos. Gagamitin ko pa yun mamaya Sinabi mismo ang Diyos ay walang hanggang Diyos. Mamaya natin balikan yan na. Isaiah 40 verse 17. 1 Kings 8:27. 1 Kings 8:27. Ang akin mo nang kinukuha ito sa ideyang hugeness. Bagan yung everlasting ay tumutukoy na din sa kanyang kalakihan. Ang Diyos in my bulay, hindi lang siya walang hanggang buhay. Kaya nga siya walang hanggang buhay dahil siya mayroong walang hanggang nature. Ang universe sa kalakhan ng Panginoon ay maliit na taling niya. Kaya may taling? Sa Diyos, universe yan. Mira, universe taling lang ng Panginoon. Dahil ang Diyos, tingnan niyo halalo, bulayin niyo, mamaya, doon sa Isaiah. Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito, sa langit, at sa langit ng mga langit, ay hindi ka magkasya. Kaya Diyos galit na galit niya sa mga Diyos-Diyosang ginagawa ng tao ay kasya sa malita. Kasya sa ilalim ng hagdanan. Ay ang Diyos nga hindi kasya sa langit. Sa langit ng mga langit, bakit langit ng mga langit? Ilan ba ang alam niyo sa langit? Ilan na? 3, 4. Pag nasampal ka, nag-i-star ko doon Di ka? Di langit. Yun ang pang-4 na langit.
Okay. So, clouds of heaven, permanent heaven, God's home. Sa langit ng mga langit, hindi magkasa ang Diyos. So, bakit siya omnipresent? Malaki siya. Amen? Amen. Meron pang nagpiluso po. May nagpiluso po. Kung Diyos daw ay omnipresent. Naandito ba ang Diyos? Inano yung kanyang kamay? Kung Diyos ay omnipresent, tiyak wala siya din. Kaluloko ka namang mag-isip. Ano? Alam mo, iniisip pati yung pag-ihita ng kamay. Kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, di siya wala din. Kaya nga, binulay ko, ang Diyos ay Spirit. Amen? Yan pa ang malalim sa Diyos. Ang Diyos ay malaki, pero invisible. Maliwanag ko ba yan? May talata tayo. Ninong ko na maganda sinabi, pero walang talata. Ngunit ito, katotohanan bang tatahanan ang Diyos sa lupa? Narito, sa langit. At sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Anong laki ng Diyos? Naintindihan ba merit? Ngayon? Ninong ko na, naintindihan ng ninong ko na. Brother Percy, naintindihan? Di malaki ang Diyos. Kaya ang Diyos ay omnipresent, walang bahagi niya na hindi naroon. Siya. Pinupuno nga, hindi nga siya magkasya ng langit. Kaya doon sa lupa, hindi rin siya kasya. Okay. Kaya ang Diyos nasa lahat ng dako, hindi lang. Kaya hindi naman problema nga sa Diyos na siya ay nasa doon deposito. Bakit? Ito nga, ilagay mo sa kanal, cellphone pa rin. Amen? Kahit mapalagay ito sa kanal, ito'y cellphone pa rin. Tama? Hindi naman naging kanal ito nang mapalagay sa cellphone. Ano ko ang Diyos kahalubilo ng makasalanan? Si Kristo nga halimbawa naging kahalubilo siya ng makasalanan, pero siya'y banal pa rin. Tama? Mananatili siyang hindi apektado kahit may sinaan doon. Tayo ang apektado. Tayo kaya lang banal, ang kasama yung mga banal. Pero walang. Kaya tayo nakakahinga-hinga pag nasa simbahan, lalo pagka ikaw lang ang ligtas pa. Biga? Opo. Kasi ang Diyos, daanin man do sa unbeliever niyang kasama, mga manunuligsa niya, hindi siya nagbago. Ano ngayon kung ang Diyos ay nasa deposito? Ano kung ang Diyos ay nasa impyerno? Hindi naman siya kaya nasa impyerno para parusahan. Yung ang kanyang presence ang parusa doon. Okay, kasi hindi natin maiwasan yung tanong na ang Diyos ay nasa impyerno. Ay kung ating lilinangin yung salitang omnipresent, bet wala siya doon. Pero ang tanong, yun, maganda yung sagot. Sa tao lang naman yan may talab. Hindi naman yan impyerno sa Diyos. Alam mo, medyo pagkaganyan, medyo may lalim talaga yan. Amen? Ang paggaganahin talaga, yan ay bulay. Maliwanag ba? Inuunahan nyo na kasi ang ibang magbulay. Bubulay na agad kayo. Hindi pa ako tapos magbulay. Okay? Sa pantalata, Isaiah 40 verse 17, ang ating pinupunto pa lang ay yung useless reason. Ibig sabihin, kaya ang Diyos ay omnipresent, malaki ang Diyos. Amen? Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. Anong salitang walang anuman? Ano ibig sabihin ng walang anuman, Brother Sir Jake? Ano sa English? Baliwala. 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 Ang galing ganun. Ang galing humagip ng ano. Talagang yan yung namimiss ko yun Okay, baliwala. Walang anuman. Baliwala. Ibig sabihin, parang wala. Wala epekto. Ang idea nga, parang wala lang. Hindi, pero ang aking ugot doon, sa kalakihan ng Diyos, parang malaki. Yung tutubi, hindi mo bababaliwala. Naugong, yung lamok, nakakagising pa kayo maliliit Pero yung maliit na maliit, wala naman yan. Ibig sabihin, sa kalakihan ng Diyos, ang mga bansay parang wala lang. Ililinawin pa yan.
nangabilang sa kanya na kulang kaysa wala. Yung wala ay wala lang, pero less than nothing. Isalitang less than nothing, mas wala sa wala. Ha? Tinihan nyo ba yan? Yung gano'n ka kataas ang lamig ng rep para magyelo? Ilang degree? 0 degree lang. Ano yung negative na tinatawag? Oh, negative. Ano ba ito sa Canada? Negative ano yun? Negative 51. Ay di, pag hintay nga may mali-mali ang galaw, may tapyas. Pag biglang nawala yelo, sakit. Okay, ang puntos ko dito mga kapatid. Tayo ay lusang, idais mo sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, ang kalakhanan ng Diyos, salipot ang lahat. Ay, ang bansa ngay wala lang. Yan pag naman universe, yung pag naman yan. Kaya walang hindi niya occupied. Dahil sabi nangabilang sa kanya na kulang kaysa wala at walang kabuluhan. Sa English, less than nothing. Ibig sabihin, sa kaliitan. Ituloy pa natin yan. Nandiyan pa yung idea ang lahat ay parang drop lang. Ang mundo, ang daigdig, ang lahat. Parang drop lang. So, katulad nitong ito. Alam nga itong kaliit. Alam nga namang hindi ko pa masalipot na ring liit na rin. Naintindihan niyo ba yan? Hindi ko pa ito salipot. Pwede ba nga kayo wala din, hindi, di susubo ko, di salipot ko na. Kumbaga sa omnipresent, walang hindi salipot ang Diyos. Sa kalakhan niya, kaya ang Diyos ay omnipresent, mali ang dating daan. Hindi ko talaga kakampihan yun. Pipilit akong hahabol ng talata. Amen? Kaya huwag kayo magkukot ng mga yun. Hindi naman, sala naman yun. Pagdating sa doctrine of the church, pagdating sa salvation, sala. So, maliwanag ko ba yun? Nangabilang sa kanya na kulang kaysa wala at walang kabuluhan. Kaya ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi lang, tama ding sabihin, kita niya ang lahat. Kaya nga kita niya ang lahat kasi siya'y nasa lahat. Kaya nga alam niya ang lahat kasi siya'y nasa lahat. Ngayon, ang ating hindi may ilarawan na kung siya'y bading espiritu, ano kayong body ang Diyos? Huwag natin yun. Hindi natin trabaho yun. Ay Trinity pa yan. Dambuhala ang Panginoon. Amen? So, ano pang talata natin? Titibay dyan. Isaiah 57:15. Isaiah, pero ito isasagot din doon sa number 3. Pero tingnan natin. Isaiah 57:15. Sapagkat ganito sabi ng mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan. Na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas. Okay. Ando na yan. Tumatahan sa walang hanggan. Ang tao ay karolaan ng malaking kusina, yayabang na. Amen. Ay luwag naman sa walang hanggan. Meron kayo makakagawa ng barko na sa lipot ang dagat? Nagkabiruan yung paglilimas daw. Kasi kami naglilimas. Alam niyo ba yung limas? Pag kami mga katang, dalag, hito, hindi mo mahuli-huli, igahin mo yung ilog. Lagyan mo ng harang. Tapos takalin mo ng takalin. Hanggang sa nawala yung tubig. Kita mo, nag-ultawan ng mga isda. Nako, mauumay ka. Pag sa dami, lad, gurami, martinico, tilapia, plapla, igat. Nandun. Pag iniga mo yun. Ngayon, kung gusto mo daw makahuli ng maraming isda sa dagat, igahin mo. Ang lupit ng managinip, no? Ano daw para maiga? Gumawa ka ng malaking sponge bomb. Sponge bomb, di ka? Kaya nga, yabang na yabang ng tao. Hindi mo nga masalipot ang dagat. Tama ba? Hindi mo nga masalipot yung hektaryang palayanan. Samantala ang Diyos ay sa walang hanggan.
Kaya wag mong idudrawing ang Diyos. Wag mong uukitin ang Diyos. That's not the God of the Bible. The God of the Bible is omnipresent God. He is everywhere. He just know everything, but He is everywhere. Amen? Siya kayo nasa hibla ng ating buhok. Okay. Ano pa? Daniel chapter 4 verse 34 and 35. Sige po, talataan muna tayo dito. At sa katapusan ng mga karawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit. At ang aking unawa ay nanumbalik sa akin. At ang aking pinuri ang kataas-taasan. At aking pinuri at pinarangalan ko siya na nangabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. At ang kanyang kaharian ay sasalit-saling lahi. So, dinescribe kung sino ang Diyos. Ngayon, may kinumpare. At ang lahat na nananahan sa lupa ay nabilang sa wala. Lahat ng nananahan sa lupa ay nabilang sa wala. At kanyang ginagawang ayon sa kalooban. Sa buo ng langit at sa mga nananahan sa lupa at walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Lahat ng nananahan sa lupa ay nabilang sa wala. Wala lang. Amen? Ano daw ang pagkakaiba ng elepante sa langgam? Amen? Ang elepante, pag namatay, nilalanggam. Pero pag ang langgam namatay, hindi iniilepante. Ganun lang yon. Ano? Tama ba yan? Abay, mahirap ilipantahin ang guyam. Ibig sabihin, pag pumatong ang guyam sa ibabaw ng elepante, parang walang nakapatong. Amen? Pero subukan mo ako ipatong mo sa katawan mo. Parang wala lang. Para yung membro ni Pastor Ding, si Pacquiao, medyo talagang nakakatuwa din. Sabi ko, Pastor Ding, ako hindi talaga maakatin sa iyo. Ako'y naaawa na kay Eric. Kayang-kaya ko ni Eric. Paano? Pababa. Pero yung paahon. Grabe, parang bundok ng Kalbaryo. Bay, sabi, ako'y may bimbro. Kayang-kaya ka niyon. Si Pacquiao. Wow. Ay, sige. Sabi mo lumantak na. Kita ko nahihiya lang tumigil. Ano, bago sa pahinga. Kaya, Pastor. Pero talagang kita ko, basa na nga, puro pawis na Puro pawis na Ang malupit ng ibaba. Pastor, magang kaya tayo. Okay, nakapatoy. Ang tao nga naman. Pero sa totoo na, nung ako'y pupunta ulit doon sabi ni Pastor Ding, magsama ka na pa sa tagabuhat mo. Siguro dumaing na. Hindi kaya. Pero ang bitaw sa akin, Pastor, magang kaya tayo. Pati matay pawisan. Talagang nakakatuwa naman. Huwag lang mapahiya sa akin, magaan daw ako ngayon. Sabi sabihin, hindi mo ako pwedeng baliwalain pag ako ang buhat mo. Pero ang lahat ng bagay, baliwala. Di ka? Amen? Tayo, tao lang. Kaya huwag kayong matakot, maninino ng tao. Ang sinuhin natin, Diyos. Yan ang nakikita Pag nagiling ko sa Diyos, sisinuhin kita. Pero ba yung may paiwa-iwarang at walang kagaling-galing ako'y din Amen? Kaya nga sabi diyan, walang anuman. Pag sinabing walang anuman, wala Hindi mala nakapangati. Di ba? Magaling pa yung hanip. Pag napapatoy nakapangati, sa Diyos lahat ng bagay. Bakit? Ang laki ng Diyos. Kaya, He is omnipresent. Nakita niyo ba ang Diyos natin na tinuturo ng Bible? Malaki. Okay. Ano pa? Ano pa ang ating talata? Masarap yung maraming talata. Efeso chapter 1, 23. So, unang puntos pa lang tayo. Efeso 1:23. Na siyang katawan niya, nakapuspusan yung pumupuspos ng lahat sa lahat. Pumupuspos
ng lahat sa lahat. Ibig sabihin, siya yung pumupuno ng lahat sa lahat. Hindi lang ilang particular ang pinupuno niya. Lahat sa lahat. He is everywhere. Bakit? Pinupuno niya ang lahat. Bakit? Sikip nga sa langit. Di sikip sa lupa din. Mas malaki langit kaysa lupa. Kung siya nga hindi na magkasa sa langit, di lalo sa lupa. Tama ba? Tapos kaya salamat kay Brother Percival, nakaka-recover siya. Tama, Brad. Mas malaki yung Diyos mo kaysa problema mo. Sa maganda, nasa langit, pareho. Oo. Tayo, may mga problema tayo. Bulahin mo ang Diyos. Yung ang nation, yung ang universe, wala lang sa Kanya, di lalo yung problema mo. Sumunod na lang tayo. Magtiwala. Amen? Maliwanag ba? Isa pang talata. 1 Timothy 1:17. Okay, mahilig sa talata. Mas masarap yung dikdik ng talata. Ngayon, so haring walang hanggan. Yun, haring walang hanggan. Walang kamatayan, di na ikita. Sa isang Diyos ay ang kapurihan, kalwalhatian, kailanman. Siya nawa. So, yun pala, isusuporta ko rin dapat sa letter C. So, walang kamatayan, hindi na ikita. O sa letter B din. Ang kalakhan ng Diyos ay hindi mo may ibabase sa nakikita. Amen? Baka nga yung universe ay kukulang ng Diyos eh. O kaya ay taling nga ng Diyos. Amen? Ganon kalaki ang Panginoon. Tayo laking-laki na sa earth. Paano hindi ka pa nakakadae sa sun? Laking-laki ka na sa sun. Kasi hindi ka pa nakakadais. Alam niyo ba doon sa God of Wonders? Ang sun ay napakaliit na isang idadais doon. Mayroon doon. Napakaliliit pala na yan. Kumpara doon sa malalaki pang buntala na sa langit. Ang Diyos, minsan ka nagpapatawa na sa inyo, ang Diyos, pag gumawa ng napakalaki, laking-laki. Pag gumawa naman ang Diyos na napakaliit, hindi mo nakita, ay buhay. May bulate yun. Lupit nun. Amen. Yung hanip, nakain din yun. So, kailangan tunawin yung kanilang kinakain. So, nagdesign ang Diyos ng bulate, ng hanip. Ay nakain din yung bulate ng hanip. Kala mo sa pinakamaliit na hindi mo na makikita. Ang Diyos ay gumawa. Doon mo sa pinakamalaki na hindi mo na maaabot. Pero yan ay baliwala lang. Walang anuman. Ibig sabihin, ang Diyos ay malaki. Para mamiluso pong anong ginagawa mo sa impyerno, anong ginagawa mo sa deposit, anong problema? Cellphone nga, dalhin mo sa kanal, cellphone pa rin. May natututunan ba tayo? Naintindihan ba natin kung sino ang Diyos ng Bible? Huwag natin ipaglalagay-lagay ang Diyos. Hindi yan basta. Dito na tayo sa letter B. Kung bakit tumatayo, bagaman din nakakatayo. Ako na ang Diyos ay omnipresent, not just because of His hugeness, but also He is Spirit. He is Spirit. Are you with me? Matthew 18:20. Tingnan niyo po. Matthew 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako, siya mismo. Sa gitna nila. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari na ang Panginoong Sus ay nasa gitna ng bawat nagkakatipon? Anong nature meron siya? Spirit yon. Tama? So, ganon. Ibig sabihin, yung hugeness ng Diyos, may lalarawan natin yung kanyang kalakhan, kaya walang espasyo na, na hindi wala siya, kasi nakakapenetrate ang Spirit everywhere. Walang boundary ang Spirit. Are you with me? Walang, kumbaga sa dagat, wala siyang bangbang. Wala siyang bundok. Yang bundok, nagmimistulang boundary ng water. Tama? Para lumaki man ang alon, hindi rin makakaahon. Bakit? Malaki yung nakakadlang. Nahahadlangan ang dagat ng bundok.
Pero ang Espiritu, hindi mo yung mahahadlangan. Kaya ang Panginoon, bigla na lang lumabas doon sa nagkakatipon-tipon sa kwarto. Bakit? Espiritu siya. Ngayon, ang Holy Spirit, kaya malaki ang kanyang kalakhan, and He is everywhere. Bakit? Siya is Espiritu. Are you with me? Huwag natin siyang isipin na parang isip tao lang. Naiintindihan ba? Mahalaga ba itong ating inaaral? Kailangan ba ito? And just by may dating sa atin, sa inaaral natin ito. Ay, masarap ito. Wala ito sa ano. Minsan nga sa Bible School, hindi naman ganitong kahimay. Hindi ganitong kahimay sa Bible School. Bakit? Marami kasing Bible School, bukis. Nakakapagpatagal yung book. Bagaman kailangan din. Pero meron namin puro bukis. Kung ano lang sinabi ng aklat. Bible lang hiwagin mo. Lalabas dyan yung nature ng Diyos. Amen? O ano pa? Tingnan pa natin. John chapter 4, verse 23 and 24. Yeah, tahasang sinabi dyan. Ano sabi diyan? Pakibasa nga ng lahat. Okay. Ang idea, kasi sabi ng Samaritana, sinasamba namin ang Diyos sa mga bundok. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang Diyos ay Espiritu. You can worship Him everywhere. Tama ba? Bakit? Ang Diyos ay Espiritu. Bagaman tama naman talaga yung, ako may pwede sumamba sa Diyos ng saging, sa may saging. Tama naman talaga yun. Kaso lang excuse nila yung para hindi sumamba. Tama ba? Sa totoo na, ang Diyos mo talaga yung nasa puno ng saging. O pag Lunes, saka ka pumunta doon. Pero pag Linggo, wag kang pupunta doon. Kinamang ka na. Tama naman pwede tayo sumamba sa Diyos kahit sa puno ng saging eh. He is everywhere because He is Spirit. Pero wag mo itataon pag Linggo. Hindi sinabi ng Diyos tayo mag-ipon-ipon sa sagingan. May bahay ng Diyos, itinalaga ang Panginoon. Amen? Aliwanag ba yan? Pero sa totoo na kahit sa puno ng saging, pwede ka mag-pray. Ano? Yung ang nalalaglag puso ng saging, abangan mo, may anting daw doon. Ano? May nasahod yan eh. At alala ko nung kami bata pa, meron kaming dito itunggaan, may saging din eh. Ay, lumawit ang puso. Sabi ng kakang Insong, kapatid ng inay, inyong abangan yan. Yan ay pag nabuka, may patak na dakta. Ay, kalukuhan naman ito eh. May manok doon, may manok. Ibang pumatak eh. Magalit hindi nahigop. Ano? So, di nila pumatak. Yan, ang nadali mo, anting mo. Manok ang nadali. Ano? Dahil doon talaga, may manok talaga doon. Dis pag ano. At saka may puso. Ayan, kami naman ay unbeliever eh. Di kung ano yung turo na makakapagbigay ng kapangyarihan. Ang inengin na pabili ng dahon hindi nalalanta. Siya daw ay, lahat daw ng kumuha ng picture nito, hindi makakuha. Bit daw ang ina ay nakakuha. Then may paniwalang-paniwala. Ang ina ay may anting sa gigil. Nung kami pumunta doon sa taas, bumunga sa amin ng tatay. Di ka tatay? Magkapatid, kambal pa. Mas malala pa ang sakit sa akin. Ay, hilahor rin. Ay, paniwala kami. Dahil ang ina ay mayroong dahon. Inilagay pa doon sa altar. Yung altar ng yung mga santo ninyo. Kada isyong doon. Ako kay may anting eh. Ako lang ang nakakuha nito. Ay, di kami sahod din na saging. Pero meron talagang pumatak nung panggabi. Ang isinahod na planggana para sigurado. Di maghalo na ang ipot at saka ano. Meron talagang pumatak na dakta. Dakta talaga, as in dakta. Ang dami. Siguro kung yung nasambot nga iba ka, Captain Barbell na tayo. O kay Darna. Pero paniwala eh. Ba't ako napapunta doon? Yan. Pwede nga sumamba kahit saan. Kahit sa puno na saging. Amen. Actually, totoo naman yun. Dahil God is everywhere. Pero, excuse yun sa marami. Tama ba? Kasi ako nagtataka sa orasan natin. Tama ba yun? Dami ko na sinabi. Pagod na ako eh. Pagod na ako eh.
Nakakaya naman sa inyong tapusin ko na agad yan. Kaya ako inahalihaw na nga isasabihin. Pero parang ako'y duda sa oras na yan. Dapat ay mga ano na dapat ay 5:15 na. Okay. Tama nga. Sige. Psalms 139 verse 7 hanggang 10. Alam mo, ako'y kanina, hindi naman ako basta nagpipreach pag umaga. Talagang ako'y may emote, may drive. Kasi nasa puso yan, kaya medyo pagod. Kaya paglabas ko kanina din, sabi ni Madam, paano daw bagong gising? Dahil lalo sa totoo na inihiga ko talaga ang likod ko. Ang ganda ng aming lipon ng ninong ko ni kanina nadagdagan pang sa impyerno. Saan ako paroroon? Na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, narito ikaw nandoon. Verse 9. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, verse 10. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Ano ibig sabihin lang yan? Walang lugar na wala doon ang Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. That's why He is everywhere. Ano yung Sheol na yun? Hell. That's why God is in hell. Tama, ninong ko na. Yan ang talata nyo, ninong ko na. Oh. Diga? Diga? Pero, alam mo, mga saksi, libingan daw yun. Alam mo, may nakausap akong saksi. Sinakyan ko. Tama naman libingan. Kaso lang ng kaluluwa. Diga? Masarap din kausap yung mga saksi. May puntos kayo, pastor. Okay, last. Last na tayo. Kahit na itong ating orasan na yan, parang nandadaya sa akin, ako'y pagod na. Ba't may pagkakataong, parang, okay lang ba sa inyo? Na tayo maaga? Ay, di pantatlo na tayo. Alam nga naman, yung pala na may gustong-gusto na ninyo, tayo na manalangin. Ito ba kung bakit ako'y naniniwalang say omnipresent? Not because only He is His hugeness, but also He is Spirit, but also His everlasting being. Ang Diyos ay hindi lang pwedeng sakyan na siya'y everlasting in His existence. Siya ay walang hanggang umiiral. Kundi, siya ay walang hanggan sa kanyang kakanyahan. Tayo, gano'n kang kalaki? Kung ano lang ang nakikita ko kay Brother Rani, gano'n lang siya. Kung ano lang ang nakikita ko kay Tomas, gano'n lang siya. Pero ang Diyos, Spirit, meron ka dito tayo ngayon, ang tawag natin, pag 9.3 na, giant na. Si Goliath, ang height niyan ay 9.3. Kung buhay yon, hindi na tayo matatalo sa basketball. Talagang aking i-hire nyo, kahit magkano ang bayad. Hindi na yung tatalo. No. Ay 9.3. Gano'ng kataas ang 9.3? Ito yata, 7 lang to ang height. Hindi fit yun. Cubic. Ang tawag dito? 9, anong tawag yun? Cubits, Siko. Alin kang mahaba na siko at paa? Okay. Siko. 9.3. Malaki talaga yon. Pero maliit yun. Luwag pa rin sa bahay yun. Tama? Ay wala namang size ng taong gamundo Meron kayang tao ang size ay gamundo. Lalo ko si Albert Pag nakakita daw ng kalsada yan, yung masilyahin. Yung lahat ng kalsadang masama, mamasilyahin. Gano'n karaming masilya yun.
Naalala mo gayon? Alamat ng masilya. Basta daw may makita ang mga rap, ay di ating mamasilyahin. Ay, maraming masilya ang magagamit sa Taysan. Tama ba? Naiintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Ay, yung mundo nga ay hindi everlasting. Maliit ang mundo. Sabi nga, wala lang. Ay, iniwala mga batid, ang laki talaga ng Diyos. Naiintindihan niyo ba yan? May kaya pa ba kayong iintindi? May pang-intindi pa ba kaya? Hindi ko tayo nagpapantasya, may Bible tayong hinahanguan. Ano? Hindi tayo katulad ng ibang basta lang kung ano maisip. May Bible tayo. Nasaan ang talata natin? Isaiah 40 verse 28. Isaiah 40 verse 28. Yan, patapos na tayo. 40:28. Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos. Is it possible na kaya siya ay walang hanggan dahil ang size niya ay walang hanggan? Bakit? Hindi natin siya pwedeng ikumpara sa tao. Spirit nga siya. Amen? Wow. Kaya mawiwindang ka. Ang kanilang punto, that's the God of the Bible. Amen. Sa pantalata, Psalms 90 verse 2. 90 verse 2. Bago nalabas sa mga bundok o bago mo nalikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Idais mo ang Diyos. Kaya pala sabi, wala lang. Mas magaan pa sa wala. Ganun ang Diyos. Kaya binatutuwa sa Diyos. Then last, Hebrew 9 verse 14. Hebrew 9 verse 14. Praise the Lord. Nakakapahinga na rin. Pakibasa nga lahat. Siyempre, sasabihin, yan ay pag-iral. Siya'y walang hanggan sa pag-iral. Ayun yung umiiral na yun. Diyos. Bakit siya may walang hanggang pag-iral? Dahil ang kanyang walang hanggang being ng kanyang kakanyahan. Pero, hindi siya natin pwedeng ilarawan sa katawan ng tao. He is Spirit. Kaya pinupuno niya ang lahat at lahat. So, anong gusto nyo? Paniwalaan. Siya'y omnipresent, nakita niya ang lahat. May mga talatang ganyan, kita niya ang lahat. Pero, ang aking pinupunto, hindi lang niya kita ang lahat. Siya'y nasa lahat ng dako. Amen? Ayos ho ba yun? Maliwanag ho ba? Kaya ang Panginoon natin kaya nga ang Diyos yan Alam niyo ba, may sa langit, pagdating natin sa langit, hindi ko pa rin alam kung yung being ng Diyos ang babadha sa atin. Baka yung Kristong nagkatawang tao ang talagang makikita nating mukha ang mukhaan. But the very nature, the very being of God, originally, I don't know. Kaya si Kristo, umakyat sa langit, maikilala natin siya kung sino siya. Saka naging
naging kapahayagan ng Diyos sa tao. Pero siya sa kanyang sarili, mga kapatid, malalim. Okay, pray tayo. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami.